Speaking of men in uniform, may isang umiyak mga kababayan. Ngumalngal, umiyak talaga siya, pumalab, nagreklamo, what, nag-tantrums? Ano ang ganap? Mukhang tinambakan po ng matinding kaso ang isang ito. Eh, ganun talaga, di ba? Eh, sa mali ka sumusuporta. So, mali yung 'di ba, sinusunod mo, ay talagang katakot-takot ng kaso ang aabutin mo. Sino nga ba yan mga kababayan? Mukhang nagrereklamo itong si Torre, okay? Kung bakit, nagulat daw siya kung bakit siya kinasuhan ng pagkadami-dami. Posted by Kuya Jay Sonza. Ano ba ito? So si Police Major General Nicholas Torre III, Chief of PNP Criminal Investigation and Detection Group or CIDG, yung nagbalak di umanong sumugod sa bahay ni Pangulong Duterte nga lang naunsyami dahil nakaabang ang taong bayan doon. Bravo mga Bisaya o mga Mindanaon. 'Di ba buti pa kayo palaban, hindi natatakot. Hi Manila. Hello mga malalaking Duterte groups in Metro Manila. Hello. Musta kayo? Wala kayong ganap? Oh, meron siyang ano, ito yata yung mga ikinaso sa kanya, arbitrary detention. Arbitrary detention, so parang pwersahang pagkulong. Okay? Yeah. Paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, ito yata yung mga kaso niya. Grave threats, okay? Mapanganib na banta, ganon. Paglabag sa Republic Act 7438 or Act defining certain rights of persons arrested, detained, and under custodial investigation. So hindi labag yung, di ba, yung kagustuhan na nung kanyang ipinabitbit or kanilang ipinabitbit papuntang the Netherlands or ICC na si Pangulong Duterte, na gusto ni Pangulong Duterte, meron siyang kasamang doctor or nurse, dapat 'di ba, bigyan siya ng legal counsel na pinili niya at hindi pinili ni Torre at pinipili niya si VP Sara. Also bisitahin siya, 'di ba, ng kanyang mga immediate family members, anak niya si VP Sara hindi pinapasok sa Villamor Air Base. Maraming nalabag si Torre, ay dapat ka naman talagang kasuhan ng patong-patong at habang buhay ka ng mabilanggo. Kung meron nga lang sanang parusang bitay, di ba mga kababayan? Grave misconduct and conduct prejudicial to the interest of service. So yan yung mga patong-patong yatang kasong isinampa kay Torre. Mukhang kinawawa, sabi ni Kuya Jay, naman pala talaga si Police Major General Nicholas Torre III sa mga isinampang kaso laban sa kanya. Kinawawa, tantambak eh. Ang dae-dae nga pala. Tapos hindi daw niya alam na may nagkaso sa kanya. So siguro, sino-sino yung mga nagkaso na ito? Baka yung mga abogado ni Pangulong Duterte, di ba? Baka yung mga nandun present sa Villamor Air Base. Yung abogado from SMNI. Maybe sina Kitty Duterte at sina Ma'am Hanilet nagsampa rin ng kaso. Maybe Baste Duterte nagsampa rin. Hopefully si VP Sara magsampa rin ng kaso. Also si Mangga nagsampa rin ng kaso. So, uulanin ka talaga ng kaso eh. Lakas ng loob mo eh. Tapang-tapang mo. Tapos na yung kinasuhan ka, iyak-iyak ka. Pero general, akala ko sir, super galing mo sa intel at operations. Bakit hindi mo natunugan? Hindi mo natunugan na patong-patong ang kaso mo. Yung heartbeat nga ni Pastor Kiboloy, hinukay yun. My God, naghukay sa ilalim ng KOJC. Ano ba yun? May heartbeat daw kasi silang natunugan. Ngayon sir, alam mo na because it's all over the social media, ikaw rin na nagsabi sa amin na marami pala dyan sa PNP headquarters ang hindi natutuwa sa inyo ni General Romel Marbil at Jean Fajardo, yung spokesperson na may Nunaldini. Si Fajardo. Ang apelyedo talagang yan, oo. Anyway, so marami na palang hindi natutuwa. So tama yung sinabi kanina ni ni Sir Jun Abines na malaking percentage na ng men in uniform ang mukhang hindi natutuwa sa administrasyon ni Niue at sa kanilang mga nasa higher ranks na mukhang namantikaan or something ng babaeng ahas.
Right? Or, yeah, whatever. Bakit sumusunod sa mali itong sina Marbil? 'Di ba? Itong si Torre, pati yung Lacanilaw, tsaka yung dalawang Remulla, bakit sila sumusunod sa maling utos? Oh, mabuti siguro, sir, sa korte ka na lang magpaliwanag, baka magalit pa yung judge sa kakadada mo, general, at i-contempt ka. Sabi ko nga, di ba, may violation of, di ba, pwede siya mag-violate ng sub judice rule, bawal ka na magsalita patungkol sa kasong isinampa sa'yo. Eh, ngak-ngak daw ng nakakantore, siguro iyak ng, di ba, umangal-ngal na at kinasuhan ng tambak na kaso. Eh di ba sabi mo, nagngangalngal ka doon sa Senate, eh di kung may violate kami, eh, ano, magsampa na lang ng kaukulang kaso kung meron silang nakitang violation ko or namin. Sabi niya, eh, ito ngayon, kinasuhan ka. Oh, bakit ngumangalngal ka? Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, mukhang nakatulong pa kina Torre itong mga kasong sinampa sa kanila. Okay, mukhang nakatulong pa si Mangga na sinampahan niya ng kaso si Torre, tuloy hindi makakapagsalita si Torre kung sino ang salarin at sino ang utak ng pagpapakidnap kay PRRD. Kapag tinanong kayo at pinaamin si Torre, right? Halimbawa, ipatawag ulit ni Mangga itong si Torre, yung 5 pinatawag dati. Isama na si Jean Fajardo. O, kapag tinanong, sino ang mastermind? You think magsasalita yung mga yan? Ang gagawing palusot ng mga yan ay naku, naisampa na sa Korte Suprema or naisampa na sa korte yung kaso laban sa amin, hindi na kami pwede magsalita. Lalabagin na namin ang sub judice rule. O, na hindi kami pwede magsalita sa labas patungkol sa kaso. Kung magsasalita kami, dapat sa korte, sa harap ng husgado. Okay? Doon sa witness stand or whatever. So, kulang pa nga itong kaso niya, right? Oh, baka kinasuhan din siya talaga ng taga KOJC, yung paghukay nila doon. Alalahanin niyo may namatay, right? Tapos na ang akala siguro ng babaeng ahas, talagang si Torre, di ba sinabi yan sino ba to? Senator Cayetano, right? Alan Peter Cayetano. Bakit itong kapag may mga kailangang hulihin, itong si Torre ang ginagamit? Effective talaga, oh. Kapag si Torre ang inatasan, huli, tiklo, di ba? Kumbaga, success. Kapag si Torre sumasukses, ang Niwi administration, magaling talaga. Ba't ngayon ngumangaw-ngaw ka? Baka walang heartbeat yung mga kaso. Kaya hindi niya na-detect yung kaso. Sabi ni Maricar. He will go down in history as the most obedient officer, but not using his independent mind. He got himself being used, and he has no mind to realize it. The stars as payment, di ba, pinromote pa si Torre, nadagdagan naging 3-star general na yata. May award pa nga sa Malacanang, puting-puti ang suot, ang ngiti, ngiting kabayo, di ba? Pati ngipin, ang puti-puti. Ay, ang budhi. At ang balat. Ang nawong. Di ba? Happy-happy siya, na-promote siya sa ginawa niya. Ito namang Niwi at itong Bongbong Marcos, no? After mapadakip si PRRD papuntang ICC, binigyan pa ng award to si Torre. Kumbaga, sumakses ng bonggang-bongga. Pero alam nyo naman, di ba, kung bakit pinabitbit si PRRD? Yun ay para pagtakpan ang kaso na kinasasangkutan ng babaeng ahas sa US. Tama? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.